matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mas hugas iwas. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Walang sinasanto. Anuman ang issue, sino man ang sangkot, hindi pagtatakpan, hindi kakampihan, papanig sa tama at totoo lamang. Walang sinasanto. Diskusyong diretso sa punto. Talakayang bigay todo si Alex Santos. Walang sinasanto. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Walang sinasanto. Anuman ang issue, sino man ang sangkot, hindi pagtatakpan, hindi kakampihan, papanig sa tama at totoo lamang. Walang sinasanto. Diskusyong diretso sa punto. Talakayang bigay todo si Alex Santos. Walang sinasanto. Dito
sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ang Pilipinas. Mindanao. Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon, Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Today is Monday, March 8, 2021. Ano ngayon pala, no? Isa pong pagbati sa ating pong mga grupo ho ng mga kababaihan. It's an International Women's Day ngayon po. Hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi sa buong daigdig. Pinupugay po natin, pinapasalamatan po natin ang role ng bawat mga babae ngayon. Ang mga babae ngayon po ay talagang nagbibigay po ng kanila pong kontribusyon para ho sa sangkatauhan, sa humanity, sa serbisyo sa gobyerno, at sa marami pa hong mga sektor na nandyan po ang ating pong mga kababaihan. Malaki po ang kanila pong kontribusyon. Kaya atin po silang tinatanawang utang na loob at magbigay po tayong pugay sa kanila. Kung wala sila, wala rin po tayo. Diba? Sabi nga ho nila, a man's success is, ang behind po dyan ay ating pong mga asawa or di kaya mga kababaihan po. Kaya saludo po tayo sa kanila. So happy International Women's Day po sa lahat po nating mga kababaihan. Alam batid ho namin ang inyo pong kakayahan. At pantay-pantay po. Wala hong hindi ho kayo tinatanaw na maliit ang kontribusyon nyo. Malaki rin pong kontribusyon. Halos pantay-pantay na lang po tayo. Ayun, para mawala na ho yung stereotyping, di ba? Ayun, tayo naman po pro-women po tayo. Kaya ang kailangan ho natin sa mga kalalakihan, mga lalaki, respeto at pag-unawa po. Ang kailangan po nating ibigay sa ating pong mga grupo ng mga kababaihan. So, ulitin na natin, Happy International Women's Day. And we acknowledge your contribution po sa ating pong mga komunidad at sa inyo sa buong sa Pilipinas at maging sa buong daigdig po. Anyway, sa araw po na ito, medyo tayo po ay hindi partly nangangamba dahil nga ho tumataas naman po ang bilang na mga positive cases po. Noong pong Sabado, ito po yung numero po nung last Saturday, no? Kung makikita ho ninyo. Gusto ko lang pakita ho ninyo ang comparison po. Noong pong March 6, siguro ang ilan po natin mga kababayan, busy sa kanila pong mga pagpapahinga. Pero baka siguro hindi po niyo batid, 2 araw po tayo. Last weekend po, umabot po tayo sa 3,000 po ang nadadagdag po sa bilang ng mga nagpupositibo. Ito, March 6, kung tingnan ho ninyo, ang new cases po natin ay umabot po sa 3,439. At dito sa bilang na yan, Sabado pa lamang ho yan, nasa 591,000 ho tayo, 138. Pero kahapon, Sunday, March 7, ito na po yung bilang. Umabot na naman po tayo sa 3,276. At ang pinangangambahan po ng Okta Research Group ng UP, baka siguro hindi pa ho matatapos ang buwan ng Marso, tayo po ipapasok na ho sa 600,000 mark. Ano ibig sabihin po niyan? Pag tayo po umabot sa 600,000 mark, naku, ibig sabihin niyan po, malapit-lapit na po tayo sa 1 milyon. Yun po yung nakakatakot. At ang sabi ho ng Okta Research Group, ang kanila pong basa ho sa mga numero na galing po yan sa tala ng Department of Health. Bagamat ito po ay rough data ho ang nakukuha ho nila, parang nakikita ho nila na merong magkahawig ang nangyayari daw ho way back July of 2020. That was last year. Ibig sabihin, ang mga numero daw ho niyan, parang naulit lamang po. History repeats itself. So parang nagre-relax tayo, parang walang COVID na nangyayari, no? At ang mga kababayan natin parang binabaliwala na ho ang mga tawag nito, mga alintuntunin, mga paalala ho ng ating pong pamahalaan, be it local at national government. Yun nga lang, dahil po dyan sa tumataas sa bilang, marami ngayon po nagsasabi kung ano ba dapat nating gawin. Dapat bang ibalik ang stricto ho nating pagpapatupad ng mga quarantine measures? Ito, nabanggit nga ho kanina, may mga panawagan para daw ho
maibsan at mabawasan po ang bilang ng mga tinatamaan po ng COVID-19, dapat siguro ho ay ibalik ang ECQ o di kaya ibalik ang MECQ o Modified Enhanced Community Quarantine. Kung ECQ naman, para ho tayong bumalik ho nung pong buwan po ng Marso, which is a year ago. Ganun po tayo. Mga ganito po yung mga, dahil nung March, kung sabihin natin, nung March 5 po, di ba nabanggit natin nung pong ating pong episode last Friday, naalala ho ninyo na ang unang-una pong biktima ng COVID-19 was naitala ho yan doon po sa San Juan. Ang patient number 5 nga po at dinala nga ho sa Cardinal Santos Medical Center. Siya po ay isa pong lalaki, na nag-administer po ng tawag nito at parang religious activity po dyan sa may Green Hills. At siya po ay pumanaw. So ibig sabihin, nung time na yun, ito yung pagkakataon po na inilagay po ng ating pong national government at ng ating pong binuong task force na ilagay sa strict quarantine measures po tayo. At ang classification po nun, to refresh your yung memory natin, enhanced community quarantine. Para at least hindi ho tayo aabot po sa napakalaki. Pero 1 year after, ito na naman ho tayo. Bumabalik na naman po tayo sa bilang ho na mga sumusobra ho ng 3,000. Parang ito ho yung numero nung pong July and August of 2020. So ngayon, ang panawagan ngayon, ano ba nangyari sa atin? Ano bang pinapakita ho ng datos? Ito, pakita ko po sa inyo. Saan ba ho yung mga matataas po na bilang ng mga positive cases or new cases mula February 28 hanggang March 6. Ito po yung datos po ng World Health, ng Department of Health. Tingnan ho ninyo ang NCR, Metro Manila. Ilan po tayo? Ito po yung 1 week numbers po to. Kita nyo, 7,173. Napakataas po niyan. Nung po mga nakalipas pong siguro, kung babalikan po natin ng November, December, hindi po ganun ang numero. Hindi po tayo maabot po ng 7,000. Dati nga ho kinakatakutan dahil nga ho sa holiday season, posible daw hong tumaas. Pero hindi ho nangyari ho yan. Nagkaroon po tayo ng araw ng mga patay. Nagkaroon pa tayo ng undas, di ba? Maalala ho ninyo? Nagkaroon po tayo ng pag-celebrate ng Christmas. Nag-celebrate po tayo ng New Year. Nagkaroon po tayo ng piyesta ho ng itim na poong Nazareno. Nagkaroon po tayo ng Valentine's Day. Hindi po tumaas. Anong nangyari? Bigla hong dumating lamang po yung mga bakuna. Ayun na. Bigla ho tayong parang wala na hong COVID. Ibig sabihin, akala ho nila, bagamat sila po'y hindi po nabakunahan, ayun na. Hindi na ho tayo sumusunod po sa mga health protocols na wala ho yung mask, hugas, iwas. At akala ho nila, bagamat ang ating po mga healthcare workers po ay nabakunahan, baka akala ho ninyo, ang mga healthcare workers mo may hawak po ng virus. Wala ho sa kanila. Kaya ho natin sila inuna na bakunahan ay dahil po yan sa sila po ang exposed sa sakit na COVID-19. Dahil nga, lahat ng mga pasyente, lahat po ng mga nagpupositibo po sa COVID-19 o sa virus na ito ay dinadala ho sa ospital. Kaya sila po ang gusto natin protektahan. Ang problema, baka iba hong iniisip ng ating mga kababayan, total, nandyan na ho ang bakuna. Nako, magre-relax na ho tayo. Nagkakamali ho tayo ho dyan. Mali ho ang inyo pong pagkakaintindi. Ang bakuna po ay kailangan iturok po yan sa inyo mismo ho para kayo po'y protektahan. Hindi po yan lisensya para sa inyo po na kayo po ay lumabas na at hindi na ho natin sundin. Baka siguro ang ilan to natin mga kababayan iisip na, total, nandyan na hong bakuna, mukhang mababawasan daw ho ang tatamaan ng COVID-19. Tandaan ninyo, hanggat hindi ho kayo natuturukan ng bakuna, walang kasiguraduhan po na kayo po ay maliligtas po sa virus. Tandaan natin yan. Ngayon, tingnan pa rin ho natin ang listahan po ng Department of Health. Sino ho ba ang madalas pong tamaan po ng COVID-19? Ito po, by age. Tingnan ho natin, baka hindi ho natin batid kung sino ba ho ang tinatamaan. Batay ho sa Philippine Situational po ng COVID-19.
March 7 po ito inilabas po ng Department of Health. Ito yung hindi po nilalabas, no? At baka siguro na sinasabi ninyo, sino ba yung tinatamaan na yan? Ito po yun. Breakdown of cases by age. Tingnan ho ninyo, sino ho yung dumarami pong numero? 41,000 ang case count, ang pinakamataas po yan. Tingnan ho yung edad. Nasa 25 to 29 years old. Sino ho yun sila? Ito po yung mga sabi natin, mga bagong graduate, ang ilan po ay nag-aaral pa, at ang ilan po ay mga young professional. Sa babae po yan, mataas po. Ganun rin po yan sa mga lalaki. Ang sa lalaki po, 25 to 29 years old na age group na tinamaan po ng COVID-19 ay nasa 48,272. Mataas po yan. Ang sumunod po na mga edad ay nasa 30 to 34. Sa babae, meron pong 35,173. Tingnan ho ninyo ang graphics po niyan. At nung po sa lalaki, ganun rin po. 30 to 34 years old. 44,153 sa lalaki po yan. Nagkaiba lang ho sa third place. Ang third place po sa babae ay, ito po ang marami, 20 to 24 years old. Mas mababa pa. Mas medyo batang-bata pa. So, ibig sabihin, sino po to sila? Ito po yung mga college students sa mga babae. Masasabi siguro natin, ito siguro yung madalas na lumalabas. At baka siguro hindi po sumusunod sa ilang pong alintuntunin ng ating pong IATF. Magkaiba naman po sa mga lalaki. Ang pangatlo pong bilang ng age bracket po ay masa 35 to 39 years old with 34,202. So dito natin makikita mga kaibigan kung sino ba ho talaga ho ang masasabi natin na madalas pong tamaan ng COVID-19 at maaring sila po ngayon po ang mga carrier. Ganun po mga edad. 20 to 39 years old. Nasa bracket na yun po. So ano po na gawin natin? Sino ba dapat ang magsabi sa kanila na mag-ingat po kayo kapag kayo po'y lumabas? Sino dapat? Di ba dapat po mga magulang? Baka siguro na remiss po ng mga magulang na paintindihin po at paalalahanan ang ating po mga kabataan sa peligro pa ring dulot ng COVID-19. Ito ngayon. Ito siguro marahil ang dapat po nating balikan. I-revisit po natin ang mga alintuntunin at sino ba ho dito ang dapat hong pukpukin ng ulo. Maaring siguro ang gobyerno ho natin ay madalas naman pong nagbibigay po ng paalala. Siguro, nakakalimutan siguro within in your own household. Baka siguro po ang mga magulang tulad ko, baka ako isa rin po sa mga nag-remiss na aking pong role para pagsabihan po ang ating pong mga anak. Baka siguro pinapayagan ho natin lumabas ang ating pong mga anak without knowing na nasa peligro po ang kanilang pong buhay na dahil po dyan sa COVID-19. Ngayon, ito pong pakinggan ho natin ang isa pong medical expert at dati ho nating kalihim ng Department of Health. Kanina po, inimbitan po to ng ating pong Secretary Roque at ito po ang naging kanya pong analysis kung bakit nga ba ho tumataas ang ating pong bilang ng COVID-19 sa bansa. Pakinggan niyo po si former Secretary Dairit ng Department of Health. Pakinggan po natin. So, ang tingin ko, the surge is actually due to a drop in compliance, which we can fix, and also an increase in the mobility. Diyan natin kailangan i-balance kasi we want to open up the economy. Okay? And therefore, if you're going to do an ECQ, we have to see ano yung impact niyan because ang policy natin ngayon is to open up the economy. So, policy-wise, we have to make sure that anybody who goes out, strictly speaking, minimum health standards complied with. Kasi yan ang immediate response natin. That will have an immediate impact because it will stop transmission. As far as an immediate ECQ, I don't want to say we should do it. Okay? Kasi drastic yan and we know it has an economic impact. So we shouldn't just say close everything again. Ayun, yung pong naging tinig po ni dating Secretary ng Health, na walang iba si Dr.
Manuel Dairit, ang inimbita pong resource person po kanina, dyan po sa Malacanang. So anong ibig sabihin po? Dalawa pong bagay ang kanya pong naging analysis ko kung bakit po biglang tumaas po ang bilang nating COVID-19, especially po dito sa NCR. Yung drop of compliance, ano ibig sabihin po nun? Nagkulang po tayo sa pagpapatupad at to comply sa mga dapat tong iniutos po ng atin pong interagency task force at maging na atin pong mga local government units na dapat pong intindihin ang COVID-19 nandyan pa rin po sa ating pong paligid. At anytime, tayo po ay tatamaan pa rin po niyan. Hindi po lisensya na bagamat nandyan na pong bakuna, tayo po ay magiging kampante. Number 2, yun daw hong increase ng mobility ng bawat nilalang. Yan po ay talagang makikita ho natin sa lahat po ng sulok po ng ating pong lugar dito sa NCR. Hindi lang siguro sa NCR, maging siguro po ang nasa listahan, Central Visayas, ang Davao Region, at sigurong Calabarzon. Dahil po sa gusto nating makapagbalik sa ating pong pagkikita, kikita ho tayo o yung hanap buhay ho natin, tuloy po ang ating pong paggalaw. Sabi nga dapat po natutulungan ho natin mga kababayan natin yan. Batid ho natin yan na tayo po'y apektado ho dito sa krisis nito for a year. Pero, anong dapat ho nating gamin? Kung talagang pinapayagan ho tayong lumabas, hindi tulad po ng mga panahon na tayo po ay nagkaroon ng ECQ, MECQ, ito GCQ pa lamang ho. Dapat nga GCQ, medyo mahigpit pa rin, no? Pero nagiging maluwag po ang bawat law enforcers. Naging maluwag ang ating pong mga LGUs. Dahil nga, pinagbibigyan tayo para tayo po ay makaahon po sa kahirapan. Problema, kapag pinagbigyan, eto nangyayari. Nawawala po sa ating pong isipan ang banta pa rin po ng COVID-19. Kaya nangyari, hindi natin ginagawa yung dapat po natin gawin. So, balikan kaya natin. Ang tanong kasi, dapat bang ibalik ko natin yung mga dating pong panahon, yung taong 2020 na nagsimula ho tayo sa ECQ at MECQ? Dahil kung hindi ho natin gawin ho yan, maaring tayo po ay maapektuhan na naman. Maapektuhan ang ating pong kalusugan. At kapag nakita ho ng ating pong pamalaan na bumabalik po ang threat ng COVID-19 sa ating bansa, imbis na dapat po ay natapos ho natin ito dahil ito na, parating na ho yung bakuna, no? Anong nangyari? Mukhang bumabalik, back to zero ho tayo. So anong dapat gawin ho ng gobyerno? Mapipilitan po sila na ibalik po tayo sa mahigpit na sitwasyon. Payag ba ho tayo doon? Pero sabi nga ho ni Dr. Dairit, ni Secretary Dairit, wag daw hong drastic. Dahil nga, maapekto na naman po tayo. So parang history repeats. So ngayon, ating pong inimbitahan po ang Philippine National Police. Dahil nga, meron po silang task force. Ang alam mo natin, meron silang task force against COVID. Ito po yung task force COVID Shield. At ang commander ho dati, kung maalala ho ninyo, si Lieutenant General Guillermo Elizar. Siguro nung time na yun, ang higpit nila, no? Matindi pong pagbabantay. Para ho silang naglalaro ng patintero ho ang ating mga pulis noon. Para talagang sabihin na itanim sa kokote ng ating mga kababayan na hindi pa ho tayo ligtas sa COVID-19. Pero, nung time na nagpalit po tayo ng commander ho dyan sa task force COVID Shield, naku, parang wala ho tayong narinig sa ating mga kapulisan, no, na naghigpit. Parang ipinaubay na lamang ho nila sa LGU. Pero mga LGU po natin, may sarili-sarili po silang ordinansa. Kanina, nakausap ko po si Undersecretary Epi Densing. At ang sabi nga ho niya sa akin, inaamin ho ng DILG na magkaiba ho ang mga ordinansa ho ng bawat LGU. May ilang LGU na ang ordinansa nila ay may ngipin. Dahil nga po, sila po ay may kaakibat na parusa, may kaakibat na penalty para yung pong mga nagva-violate at hindi sumusunod po sa alintuntunin ay dapat po talagang parusahan. At maramdaman nila na sila po ay lumabag
sa alintuntunin po natin pong IATF. Pero meron naman pong ilang mga LGUs na hanggang paalala lang sila. Paano ho yan tatanim sa kanila pong utak kung ganun po ang inyo pong ipinaiiral po na ordinansa ho dyan? Binabaliwala ang ilan po natin mga babayan. So ngayon, ano ba dapat? Balikan siguro natin. Kausapin natin si Brigadier General Idelbrandi Usana. Atin po siyang inimbitan ngayong araw nito. Tanong natin, ano bang ginagawa ho ng kapulisan ngayon? Tuloy ba yan Task Force COVID Shield na yan? O baka siguro po ay tinerminate na ho nila ang task force na yan? Baka siguro nawawala na ho yung kanila pong panahon na pagbabantayo sa ating mga kababayan. Kaya ang ating pong mga ilan sa atin, sabi nila, wala na ho nagbabantay. Gawin ko na anong gusto ko. Parang nagiging ano na tayo, bumabalik na ho tayo sa old normal. Hindi po. Dapat po itanda natin patuloy pa rin po ang banta ng COVID-19. Ito, gusto ko lang pong balikan ito pong nangyari po sa lungsod na Maynila. Dahil mabuti meron po mga efforts po ang mga local government units tulad po dito sa lungsod na Maynila. Tingnan ho niyo itong ginawa po ni Mayor Isko Moreno. Kanina ho ay meron po siyang isinagawa pong meeting sa kanya pong mga kapulisan mula po sa Manila Police District. Ang kanya pong utos ni Mayor Isko sa kanya pong pulis dyan po sa NPD together with the Brigadier General Leo Francisco. Sabi niya, lalong higpitan ang pagpapatupad ng minimum health protocol sa lahat ng mga kalsada at barangay sa Maynila upang matigil ang tumataas na bilang ng kaso ng COVID-19 sa lungsod. Mahigpit, ngunit magalang. End of quote. Yan po sabi ho ni Mayor Isko. Mabuti na lang meron ho tayo Mayor Isko no, nakita ho niya na kapag maluwag ang pagpapatupad po nito po minimum health standards, abay parang wala na hong takot yung ilan po natin mga kababayan. Kaya ipinag-utos po niya, lalong-lalo na rin po sa Manila Barangay Bureau, na pag tuloy-tuloy na lumobo daw ang kaso ng COVID-19 sa 5 barangay, automatic mong i-lockdown. Yan po ang utos po ng ating pong butihing po Mayor Isko. Dapat din po mag-coordinate kay Brigadier General Francisco for Security Plan. Ayan ito po yung warning, utos po ni Mayor Isko sa barangay. Kung tataas daw ho at lumobo ang bilang ho ng mga kaso dyan po sa inyo pong barangay, alinmang barangay sa lungsod ng Maynila, automatic daw hong i-lockdown. Yan po yung sabi ho niya. At ito naman pong utos po niya sa Manila Traffic and Parking Bureau. Sabi ho niya, muling pagalain mo ang mga COVID-19 marshals. Magsaway sa mga kalsada na mga pasaway. Tuloy-tuloy, walang patid, lalo na sa susunod na 2 linggo. Ayan. Siguro ito mga tauhan po ng Manila Traffic and Parking Bureau, meron ho kayong mahalagang role po dyan na dapat pong mag-ikot-ikot ito mga tauhan po ng MTPB para bantayan ang mga pasaway, lalo po yung sa mga kalsada na hindi suot po ang kanila pong face mask at face shield. Ito po yung kanya pong paalala. Ito pa, at kung kapag naipatupad daw ho ang lockdown, ay meron naman pong inihanda ang LGU na mga food boxes para sa mga kababayan natin o mga pamilyang maapektuhan po nito pong paghihigpit. Dahil nga ho, kapag ang ilan pong mga kababayan natin ay hindi makapunta sa mga pamilihan, dahil nga po ay pinag-iingat laban sa COVID, dapat daw ho talaga pong maalalayan sila. O yun, dapat to sundin ho natin ginagawa ni Mayor Isko ho dito. Siguro paalala rin po sa atin pong ilang po mga mayors ho dito sa Metro Manila na ganito rin po ang inyo pong gawin para hindi po lumoba po ang kaso. So today, ating pong kasapin, after ho ng ating pong gap, kasapin po natin si General Idelbrandi Usana para pag-usapan po natin ano ba ang gagawin po ng PNP sa paghihigpit sa pagpapatupad dito pong health protocols natin sa ating mga kababayan po dito. Hindi lang ho sa Metro Manila, kundi sa buong pong Pilipinas.
Siguro yung mga non-COVID areas, excuse na ho kayo dyan. Pero doon po sa mga high-risk areas, especially po dito sa NCR. Also, ngayong araw rin po, ay ating pong inimbitahan rin. Ivy, sino nga pa yung isa pa? Ating pong inimbitahan. Isa rin po sa ating pong inimbitahan ngayon ay ang Department of Agriculture. O ito, tanungin na rin po natin ang usapin tungkol po sa presyuhan. At ano bang may tutulong po siguro ng Agriculture Department patungkol po sa ang mga palengke po ba ay sumusunod po ba sa mga health protocols? Yun siguro. Bigyan na rin po natin siguro, tanungin natin si ASEC Noel Reyes kung ano ba ang mga pwedeng maitutulong po. Baka siguro dyan po sa mga palengke dahil converging area rin po yan ng mga tao, ang mga palengke. Baka siguro doon po nagsisimula rin po ang pagtama po ng virus po dyan sa mga ating mga kababayan. So yan po ang ilan po sa ating pong inimbitahan sa araw na ito. And also, today, susubukan rin po natin tawagan po ang National Telecommunications Commission, NTC, dahil ngayong araw po, sinimula na po ng Third Telco. Ito pong Dito Telecommunity, ang kanila pong launching na pagsisimula ng kanila pong rollout para ho ma-offer sa kanila ang magandang serbisyo ho ng telecommunication. Dahil siguro ilan po natin sa mga kababayan sawang-sawa na ho doon po sa dalawa hong namamayani ho sa pinag-uusapan ng telecommunication. Yung duopoly ho dyan, yung Globe at ang Smart. So meron pong alternative po ang ilan po natin mga kababayan. Paano ho ba ito masisimulan? Saan ba ho sila pwedeng tumungo? Meron na ba mga opisina to? May mga tindahan na ba para bumili ho ng SIM card? At ano po mga presyo nito? Yung po lang alamin natin. Subukan natin. Nakausapin rin po ang kinatawan ng Dito Telecommunity. Hindi pa natin nakausap dito sa ating programa si Attorney Adel Tamano. Baka pwede ho natin siyang maimbitahan dito po sa ating programa. Okay, so ito, report muna tayo ng ating po mga kasamahan mula sa probinsya. Simulan natin, balita mula sa Northern Luzon. Distribusyon ng Sinovac sa Baguio Hospitals sinisimulan na daw ngayong araw nito. Detalye mula kay Jong Munar. Jong, go ahead! COVID Radio. Hashtag Laging Handa Radyo Pilipinas Special Coverage. Sisimulan ngayon araw ng Baguio City Health Services Office ang distribusyon ng CoronaVac o Sinovac COVID-19 vaccines mula sa Department of Health Cordillera sa iba't ibang pagamutan sa rehiyon. Ang mga bakuna ay ipapamahagi at ibibigay sa mga healthcare workers at personnel ng mga health facilities bilang proteksyon laban sa COVID-19. Kabilang sa mga hospital sa Baguio City na napaglaanan ng bakuna at tatanggap nito ay ang St. Louis University Sacred Heart Hospital na may alokasyong 600 CoronaVac, 650 sa Notre Dame de Charters Hospital, Pine City Doctors Hospital na may 300, Fort Del Pilar Hospital sa PMA na may 40 at 30 naman sa Baguio Medical Center. Batay sa tala ng DOH-CAR, ang distribusyon ng Sinovac sa mga lalawigan ay napaglaanan sa 2,480 sa Baguio City, 1,170 sa Benguet, 1,020 sa Mountain Province, 960 sa Apayao, 875 sa Kalinga, 460 sa Ifugao at 365 sa lalawigan ng Abra. Mula sa Baguio City, Jong Munar, Radyo Pilipinas. Thank you, Jong. Mula po dyan sa Baguio City. Sunod natin, ito, mula na rin po sa Northern Luzon, sa Lawag City sa Ilocos. Meron daw hong mga health workers na rin po ang nabakunahan ng Sinovac vaccine. Detalye mula kay Monica Camille. Monica, go ahead. COVID Radio. Hashtag Laging Handa Radyo Pilipinas Special Coverage. Matagumpay ang isinagawang vaccination rollout laban sa COVID-19 sa Lawaga City General Hospital sa lalawigan ng Ilocos Norte. 170 medical frontliners ang nagparehistro, ngunit 62 lang ang nakatanggap ng unang dose ng Sinovac vaccine, kung saan si Dr. Criselda Shubala Derpo, infectious disease specialist ng LCGH, ang unang nabakunahan sa naturang hospital. Ayon
Ayon kay Lawaga City Mayor Michael Marcusquio na puspusan ang kanilang paghahanda para tiyakin na matagumpay ang kauna-unahang vaccination program sa lungsod. Dahil dito, inaasahan ng alkalde na mas lalong lumakas ang kumpiyansa at tiwala ng mga mamamayan sa bakuna kontra COVID-19. Mula dito sa lungsod ng Lawaga, Monica Camille, Radyo Pilipinas. Okay, maraming salamat kay Monica Camille mula po dyan sa Ilocos Norte. Ito, sunod natin, ang DTI daw ho. Naku, itong DTI nito, medyo meron rin po itong kapalpakan na ginagawa. Lalong-lalo na po yung paghihigpit nila dito sa mga iron at steel companies. Oy, pwede bang ayusin ninyo itong yung inyo pong Department Administrative Order? Baguhin ninyo yan. Huwag nyong ipitin ito po mga steel companies natin dahil nga sila po ay nagbibigay pong tulong sa ating mga kababayan. At kapag yan po ay magkaroon po ng mababang supply dahil nga ho natitigil ang kanila pong paggawa ng mga yero, mga kailangan po sa mga construction, nako, kayo po ang malalagot po sa ating po mga kababayan. Baguhin ho nyo, tanggalin na ho ninyo yung department order na yan. Hindi po nakakatulong po yan. Yan po'y pahirap sa ating po mga kababayan. Ito naman, tungkol sa DTI. Ewan ko kung totoo ba itong nila, yung programang pangkabuhayan, ginigipit to ninyo ilan natin mga kababayan. Sige na, pakinggan natin itong report ni Nerissa Espinosa. Nerissa, go ahead. COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Inihayag mismo ni DTI Caraga Assistant Regional Director Gay Hidalgo na ang paunang tulong na ibinigay ng kanilang tanggapan sa 175 benepisyaryo at biktima ng nagdaang bagyong Auring dito sa Tandag City sa pamamagitan ng pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa o PPG program ay katuparan sa naging pangako ni DTI Secretary Ramon Lopez nang bumisita ito sa Surigao del Sur noong Pebrero 23 kasama ni Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang bagyo. Ayon kay Hidalgo, ang bawat livelihood kit na may isang sakong bigas, tig-kalahating kahon ng sardinas, corned beef, beef loaf at iba pang grocery items at may kabuang halaga na mahigit sa 5,000 piso ay tulong sa mga maliliit na negosyante o tinatawag na micro, small and medium entrepreneurs o MSMEs upang makabangon sa kanilang pagnenegosyo. Anya, maliit man ang halaga nito ngunit sapat na upang makapag-umpisa ng kanilang hanap buhay matapos ang kalamidad. Kung kaya't mariin nitong ipinaalala sa mga benepisyaryo na ang PPG ay para sa kanilang araw-araw na mapagkikitaan at hindi pangkonsumo o kakainin ng pamilya. Napag-alaman na ang PPG ay kabilang sa regular na programa ng DTI upang matulungan ang mga maliliit na negosyante na naging biktima ng mga sakuna na makabangon ulit. Gikan diri sa Tandag City, ako si Nerissa Espinosa, Radyo Pilipinas. Okay, dagang salamat gikan kay Nerissa Espinosa diya sa Surigao area o Caraga region. Okay, magbabalik po tayo sa ating pagbabalik. Kausapin na natin si Brigadier General Edelbrandi Usana, ang tagapagsalita po ng Philippine National Police. Magbabalik po tayo, 1:33 na po ng hapon. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng urig, sarap ng totoo. Ginebra ako, Ginebra tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Ginebra ako, Ginebra tayo, may bagong tapang sa One Ginebra Nation. Matapang ako, matapang tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Matapang ako, matapang tayo, may bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Alam niyo bang bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente? Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura sa ilalim o malapit sa linya o tore ng kuryente ay pinagbabawal din. May kaukulang parusa ang paglabag nito. Kasama na ang pagkakakulong ng hanggang 12 taon at may multa din na hindi bababa sa 50,000 pesos. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Sa challenges na dala ng pandemya, lalong lumabas ang lakas ni Eva. Kaya saludo kami sa inyo, aming female health workers, mga guro at ibang frontliners.
pati na kay nanay at lola na sumagot sa hamon na maging teacher sa bahay at sina ate at tita na naging online seller para tumulong sa pamilya. All things done with love. Under her sleeves, lahat caring-carry ni Eva. We make change work for women. Talaga namang #girlpower ang ipinamalas. This National Women's Month, Philippine Broadcasting Service and Radyo Pilipinas are applauding and celebrating Pinay Power with you. Mabuhay ka, Pilipina! Mahahalagang issue, maiinit na balita at talakaya alamin sa mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas, 738 sa Metro Manila. Alex Santos sa Walang Sinasanto sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Okay, nagbabalik po tayo dito po sa Walang Sinasanto sa Radyo Pilipinas. Kumusta po mga kababaihan? How are you? I'm sure kayo po ay nakikinig po dito sa Walang Sinasanto sa Radyo Pilipinas. Kami po ay sumasaludo po sa mga kababaihan with regards po dito po sa pag-celebrate ng International Women's Month. Okay? Inaantay na natin si General Usanan, tagapagsalita po ng Philippine National Police. Inimbitahan natin dito si General Binag dahil siya po ang hepe nito pong Task Force COVID Shield. Ito po'y pumalit kay General Elizar, no? Pero wala ho na tayong narinig sa kanya kung ano pong ginagawa ho nila dito patungkol po sa pagpapatupad nga ng health protocols. Baka mamaya po talagang hindi na ho nila hinuhuli. Dati, di ba, ang higpit ho nila. Meron pa mga checkpoint. Tapos sinisita ho ang ilan sa mga hindi nagsusuot po ng tama na kanilang face mask, face shield, at yung social distancing. Mukhang hindi na ho yata. Aktibo pa ba itong Task Force COVID Shield nito? Sige nga, tanungin na ho natin. Walang iba, nasa linya ngayon po si Brigadier General Idel Brandy Usana at tapagsalita po ng Philippine National Police. General, good afternoon sir, si Alex Santos po. Sir, magandang hapon din po sa inyo at sa inyo po mga taga-subaybay. Magandang hapon din po. By the way, General, ito po bang Task Force COVID Shield activated pa ho ba to o tinanggal na ho to ng PNP? Active pa rin naman po siya, hindi naman po siya talaga sadyang na-dissolve. However, yung mechanisms to ensuring na yung mga procedures, mga guidelines, as well as yung mga strict adherence doon po sa minimum health protocols, na i-localize na po yung implementation. Okay. In other words, yung pong mga kanya-kanyang mga local government, pati na rin po yung police na responsible doon po sa pag-implement dito, ang sadyang nagsasagawa na po ng kanya-kanyang mga pamamaraan to address po yung requirements for quarantine, for minimum health and safety protocols, at kung ano pa man po ang mga panuntunan, base na rin po sa IATF guidelines, na alam naman po natin medyo nagduwag na po ang ating mga panuntunan. However, because of the increase or the surge in the number of infections, we will again depend on how the LGUs would respond to these kind of cases. Kasi nilocalize na nga po natin ang ating pag-responde sa usapin ng infections ng COVID-19 po. So ibig sabihin po ng General, pag localize na ho, naipasa nyo na po sa mga LGUs, parang wala na rin po yung Task Force COVID Shield na yan. Wala na ho silang ginagawa. Hindi ho, na-localize lang po. Nandun pa rin po yung hierarchy mula sa pangunguna ng ating Deputy Chief PNP for Operations, si Lieutenant General Otton Binag. At yung mga requirements pong yun po sa checkpoint, sa iba pang mga kaparaanan like strict enforcement ng minimum health protocols, ibinaba na po doon sa mga local police. So may kanya-kanya din pong mga subordinate commanders yung Joint Task Force Shield po. Pero inaamin rin po ba ng pamunuan po ng PNP ngayon na medyo dahil po dito sa surge ng number of cases ngayon, parang na-remiss ho natin ang pagbabantay po ba, General? Kung naalala nyo po, nagkaroon po ng evolution nito pong mula nang nag-start yung restriction hanggang pagpasok po ng taon. Lumuwag po. In fact, pati na ho nga yung travel authority from the police, tinanggal na rin po, remember? So in other words, yung proseso pong yon ay
sumasang-ayon naman po ang PNP base na rin ho sa magiging response ng local government. Kung titingnan ho natin, pag nag-set po ng guidelines ng IATF, kanya-kanya rin pong response mechanism yung mga local governments. Meron din nag-lockdown, hindi pa rin in-implement yung pagluluwag. Meron naman din ho na sadya talagang nag-implement ng MGCQ. So, we'd rather adjust eventually dun po sa panuntunan ng local government. Kasi at the end of the day, sila po nagsaset ng ordinances po. Oho, so ibig sabihin kapag localized, may sarili po sila mga ordinansa, di ba, General? So, with the existing ordinance per LGU, ito po ba'y nakikita ho ba natin na deterrent yung mga violation po ng ilan po natin mga kababayan? Well, ang DOH po kasi nag-set naman po ng panuntunan na kahit na po nagluwag, kailangan pa rin pong i-maintain yung minimum health and safety protocols. Opo. Dahil ito po ang sadyang makapagpipigil sa pag-spread ng virus. However, dahil nga rin po merong implication po ito sa pag-reopen ng economy, unti-unti po, pati na nga ho yung mga areas na hindi naman for a while na bibigyang pansin ng dating mga panuntunan, ngayon inopen na po sila. Of course, mabuti na rin lang local government, nagkaroon pa rin ng restrictions like sa mga sinihan, di pa rin sila nagbubukas. Pero dito po sa localized implementation ng mga enforcement, ito po ay nababase doon po sa requirements ng ordinances na ini-impose din po ng local government. So ngayon, tulad nito, ito kapapasok lamang pong balita, ang ilang pong LGU at local executive, local chief executive po dito sa Metro Manila, like Mayor Isko, meron po siyang utos ngayon sa MPD, Manila Police District, na mas lalo daw pong higpitan ang pagpapatupad ng minimum health protocols. Ibig sabihin, ang pagkikilos nito ng ating pong kapulisan, through district na lang ho. Hindi po to ang utos galing po sa main office po o main headquarters po natin pong Philippine National Police. Yes, sir, that's right. And if you recall, di ba nagkaroon din ng confusion yung mga instructions galing sa Camp Crame at yung sa mga local government na mga policies and then ordinances that come with them. Nagkakaroon po ng mga confusion dun po sa mga implementors like the police. So, we'd rather na kung sino yung mga local government ang nakikita dahil sila po yung nasa ground, sila po ang magpo-provide ng instructions doon po sa local police kung ano po ang isasagawa. Like for example, sa Manila Police, nabigyan na po sila ng instruction ng ating mayor doon na kung sakaling ito po ang dapat implement, they just have to comply with it po. Ayun. So, pero meron ho bang, ang si General Sinasim po ba ay nababahala po dito sa surge ng COVID cases ngayon? At meron ho ba siyang utos ngayon na mas paigtingin pa? Siguro, wag mo siguro siyang mag-rely lamang ho sa mga LGUs. Baka siguro, from his leadership, siguro, pwede ho niyang utusan ng ating pong kapulisan na mas higpitan pa ho ang pagbabantay sa ating mga kababayan. Hindi naman po masama ho yun. Pagkamat update lang, nagkaroon nga po ng notice as regards the surge in the number of infections. No? So we will eventually provide that direction. Kung sasakali from the side of the GPNP, magbibigay siya ng pangkalatang kautusan na dapat masikpitan yung pagkakandak ng mga checkpoints. For example, ipalik yung mga visibility ng ilan sa mga personnel, pagamat nagtanggal na nga po ng mga travel restrictions. At kung sakali man po na ilang mga mamayan ay makaka-experience na naman ng katulad nung nangyari last year, I guess siguro nag-mature naman na sila enough for about a year natutunan na nila kung ano yung mga pamamaraan ng kapulisan pagdating po sa mga ganitong restrictions. Sadya talagang kung sila ay merong mga resistance, kakasuhan po sila ng police. Ayun. Hindi ba ho nahirapan po bang police na magkaiba-iba ho mga ordinansa ho per LGU, sir? Well, it was IATF itself na nagsasabi it will be dependent on the LGU response. So dahil kanya-kanya po talagang mga mekanismo, kanya-kanya ding mga local yung pong mga predicament din ng ilan sa mga mamayan sa kanila at ilan din dito ay mga island provinces. So we'd rather give this to the LGU naman po talaga. Opo. General, ito pinapakita ko po ang graphics ngayon na nabanggit ko na rin po ito kanina. Ng age group po ng tumataas pong bilang ng mga positive cases ay nasa 20 years old hanggang
34 years old. Ano po ang pwede hong gawin po dito ng PNP kapag ganito pong age bracket po? Sa tingin ba ho ninyo, it's more on the mobility of these kids? O ito mga masasabi natin, mga young professionals na po ito, mga ganitong edad, sir, no? Actually, yung vulnerability factor doesn't actually provide us the idea kung which of them ang sadya talagang dapat mabigyan ng strict restriction. Opo. Naalala nyo po, yung 15, supposedly na i-lower pa to about 12 and all. Ang nagbigay po ng instructions sa Presidente, hindi, iakyat natin ulit sa 15. And right now, kung ang bilang po ay between 20 and 34, we could imagine kung sakali man pong itong bilang na to mawala dahil nga po sa restriction, it could also mean some young professionals would also have to lose again some of their opportunity to get a living for themselves. Oo, pero kung talagang ganito hong numero na sila ho yung breakdown ho ng cases by age, kung sila siguro malimitahan po mobility nila or siguro ipatupad lamang siguro, baka sila ho yung nariremiss po yung mga health protocol, sir, dahil alam mo na, mga bata, hindi pa nga ho may edad to, nakakalimot na ho sa mga dapat pong alintuntunin, sir. Totoo po yan, sir. At for a while, nagkaroon po tayo ng mga enforcement pong mga violations sa ordinances. At ilan sa kanila, mga belonging sa mga ganyang age. And therefore, ito yung implication na kung sakaling itong mga mamayan na nabibilang sa ganitong edad ay nagre-relax at hindi sila siguro disiplinado enough to even protect themselves from the possibility na ma-infect, then ganyan nga po talaga ang mangyayari. So, sabi naman ng DOH, kahit na po may mga variant na dumarating, yung i-maintain lang po yung minimum health standards at most likely naman mapabawasan pa rin po yung bilang ng mga infections po. Di ba yung ganito mga edad, sir, 20 to 34 years old, ito yung mga malalakas uminom, sir, baka sa mga bar, sir, baka nandun sila, nagtitipon-tipon. Yung nga po, sir, yung nasabi ko kanina na talagang sadyang pag-enforce, nakita sila nasa bars, nasa mga samahan ng mga grupo-grupo. Yan yung mga malalakas ang loob dahil kung gusto nila magpuyat, nag-enjoy sila po. For 1 year almost, hindi sila naka-experience na nasa labas po sila. Kaya yung excitement na yon, merong price to pay po, no? At ito pa po yung pagkakahawa po. Okay, siguro we'll expect by sa mga coming weeks po, General, ay meron po kayong mga utos na rin sa inyo pong mga field personnel to maintain and increase yung ating pong enforcement po nito, sir, no? Most likely yan, sir. At the moment, magkaroon po ng meeting dahil nag-joint task force naman po ng shift si General Pinag ay sadya naman po doon sa mga meetings na to. We will await kung ano man po yung magiging result dito po sa pagpupulong po ito. Okay, lastly po, General, update po tayo sa vaccination po dyan sa hanay po ng PNP. Kumusta po? Lahat na ho ba mga uniform personnel po natin nabakunahan na, sir? Wala pa ho. Ang talagang priority pa rin ho yung mga ating medical professionals, yung ating health workers na nandun po sa frontline at sila po nagsaservisyo sa ating mga kapulisan. So, for now, talagang sila po ang nakikinabang doon po sa ibinibigay ng gobyerno sa vaccination po. Okay, sige po. General, thank you so much for your time dito po sa Radyo Pilipinas. Salamat po. Salamat din po, Sir Alex. God bless po. Thank you po. Si Brigadier General Edelbrandi Usana, ang ating po nakausap, tagapagsalita po ng Philippine National Police. Okay, magbabalik po tayo 1:49 na po ng hapon. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng urig, sarap ng totoo. Ginebra ako, Ginebra tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Ginebra ako, Ginebra tayo, may bagong tapang sa One Ginebra Nation. Matapang ako, matapang tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Matapang ako, matapang tayo, may bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Usapin sa bakuna, mainit pa rin. Pero mga impormasyong mahalaga, narito at ating alamin. Pwede ba tumanggi magpabakuna? Oo, kahit sino ay maaaring tumanggi na magpabakuna. Kayo ay papipirmahin ng isang waiver na magpapawalang bisa sa inyong slot alinsunod sa prioritization ng mga eligible group. Ikaw ay mai-schedule muli pagkatapos mabakunahan ang prioridad na populasyon.
Tamang impormasyon. Yan lamang ang solusyon sa pagkalito at disinformation. Tara sa PIDA Vaccination! Isang mensahe mula sa DOH, KPP, PCOO, Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, Republika FM1, Capital FM2, at Integrated News Team. Alex Santos sa Walang Sinasanto sa Radyo Pilipinas 738 AM. Oy, we have 5 minutes to go bago ho mag 1:55. Nandiyan na kaya si ASEC Noel Reyes ng Department of Agriculture. Siguro hingin lang siguro tayo ng update, no, dahil nga ho ito po ang anunsyo po ng Department of Agriculture na mine-maintain daw nila ang kasalukuyan pong utos ng Pangulo with regards po ito sa Executive Order 124. Ito po yung pagsasaad po ng price cap sa bentahan po ng karning baboy at manok dito sa Metro Manila. At ang sabi nga po ay ito po ay mananatili pa rin po hanggang April 8. Ito po ang anunsyo po ni Secretary William Dar ng DA, ng Department of Agriculture. Ibig sabihin, hindi po sila tumugon doon po sa naging kahilingan ng ating pong mga nasahanay po ng mga producers. Ito, nasa linya ngayon po si Assistant Secretary Noel Reyes. ASEC, good afternoon sir. Si Alex Santos po. Afternoon, magandang tanghali Alex at Opo. sa ating mga tagapakinig dito ngayon sa Radyo Pilipinas na Walang Sinasanto. Opo, ibig sabihin po nito, ASEC, mananatili yung EO 124. At yung pinag-aaralan nyo na dapat po itaasan ng presyo, hindi pa nangyari yun, sir? Yes, yung nga, yung EO 124 po, may taning po yan ng 60 days. Opo. So yun po ang sinusunod pa rin po natin ngayon. So wala po tayong yung pag-aaral. Ito na po ang naging resulta na hindi na kailangan pang baguhin pa yung batas. Nako. So ibig pa lang tayo midway. So okay naman po ang resulta ng pagpapatupad ng EO 124. Kahit naman po hindi sa umpisa may konting problema at hanggang ngayon patuloy pa rin po ang suportang binibigay ng DA sa mga hog raisers and traders para maiparating yung kinakailangang baboy o karneng baboy dito sa Metro Manila na kung saan, di ba, gusto nating ma-maintain ang presyo mula 270 sa kasim at pigi at hanggang 300 yung liempo. Yun po. Was it a win-win solution po ba, ASEC? Baka mamaya manggagalaiti na naman dito yung mga humihingi po sana ng konting increase lamang sa presyuhan, sir. Yun na nga naman po. Kasi ang pinapatupad naman natin yung ceiling price. No? In fact, wala naman pong nabibigyan lang po ng mga notice of complaint, pero wala naman tayong pinapasara. Nasa poder na po yun ng Local Price Coordinating Council, yung poder ng pagpapasara o pag-penalize sa mga tindero sa palengke kasi sila po mismo ang market administrator, ang market master ng bawat syudad dito sa Metro Manila o bayan, pamahalang bayan, ang nagpapatupad noon. Kami po ang nagbibigay lamang ng notice of complaint in our partnership with them, DA, DTI, at saka local government unit. At ASEC, nakakasiguro pa rin tayo na tuloy pa rin po ang pagdating ng mga supply galing po sa Visayas and Mindanao, sir? Yes, tama ka, Alex. No? In fact, mula February 8 hanggang March 7, kahapon, umabot na sa 127,868 heads. Okay. Baboy na naiparating, no? In 28 days yan. At tapos, mahigit 823,000 kilos of carcass. Ibig sabihin na nakatay na yon. Karamihan naman yan galing ng Region 3. At yung mga baboy naman ay karamihan galing ng Calabarzon, Region 4A, Mimaropa, Region 4B, Western Visayas, Region 6, Soc-Sargen, Region 12, at Northern Mindanao, Region 10. Yan po. Ang pinaparating po nila dito ay yung surplus na production nila. Hindi po yung para hindi naman maantala yung kanilang supply doon sa kanya-kanyang region. Pero lastly po, ASEC,
Pero hindi po ibig sabihin nito na naglalakso tayo in addressing itong problema natin sa ASF, sir. At dire-diretso, iba naman yon, no? Ang kaakibat din yan ng maigting na pagtupad ng ASF in partnership with, local government units pa rin yan, with veterinarians at SUCs, no? Yung bantay ASF sa barangay. Kaakibat nun, yung twin program nun, ay yung repopulation program. Ibig sabihin, sa mga areas na wala ng ASF o wala pa ring ASF, ay ini-intensify nating pag-aalaga muli, no? At again, clustering na ang gagawin sa mga backyard races. Ibig sabihin, grupo-grupo sila in partnership with the LGUs, identify kung saan ang magandang lugar para sa kanila, no? May nucleus farm. Tapos yun po, mga backyard races, bibigyan ng panibagong piglets. Yan po. Okay, sige po. With that, Asek, thank you so much at good luck po kayo sa inyo po, sa inyo po mga endeavor. Yes, Alex, maraming salamat din. Sa amin na pasasalamat sa pagkakataong ito on behalf of Secretary William Dar, Department of Agriculture. Magandang hapon po sa ating lahat. Thank you, sir. Mabuhay po kayo. Si Asek Noel Reyes po ng Department of Agriculture. Okay, tapos na po ang ating pong isang oras po na talakayan dito po sa Walang Sinasanto. Maraming salamat po kay Sir Rene Itable at kay Ren Bergavera at sa ating pong executive producer na si Ivy Grace Rivera. 1 minute over po ako. See you tomorrow. Bye! We know you're always on the go. Di ka umaatras sa sakit na marahas. Kailangan mong magpalakas para sila'y mailigtas. Buwis ang iyong buhay, handang matanggap pag ika'y mamatay. Asawa't anak na hindi masilayan, pamilya mong iiwang luhaan. Masdan nyo. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating Maiaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas. Bumibirada sa mga usapin kapag kailangan na masusing himayin. Ang tiwala ng tao ay lubhang napakahalaga, kaya aming tatapatan ng makatotohanang pagbabalita. Aksyon, solusyon para sa paglalahad na napapanahon. Hindi lang basta tapang, balita ang patas at makabuluhan. Naglilingkod gabi-gabi para sa makabuluhan, matapa at makatotohanan. Ulat Bayan. Yang linaw ang mga opisyal na pahayag ng pamahalaan. Hanapin ang source, maging maagap sa pagkalat ng balita. Magbantay, ang mga pinuno ay may pananagutan sa taong bayan. Sa kabila ng panganib, higit na mananaig ang pagtupad sa tungkulin. Ang pagbibigay ng impormasyong tapat at wasto ay bahagi ng ating serbisyo publiko. Sila ang mga magigiting na mamamahayag na inyong pinagkakatiwalaan. At ito ang mas pinalakas na PTV News, ang boses ng katotohanan para sa bayan. Ngayong gabi sa Ulat Bayan. Cyclone. Hindi ng health protocol. Po ang cashless toll payment. Buong pwersa pong nakatutok ngayon, PTV.